Mapagpalang araw po Sir Seth at sa lahat ng mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pepoy. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong binata pa lamang ako. Isa sa mga magagaling at bantog na manggagamot ang aking ama. Sa baryong tinitira namin sa Visayas. Palagi ding laman sa mga umpukan ng mga manggagamot ang aking ama ng mga panahon na ito. Lalo na sa tuwing nagtatagisan at nagsusubukan ng kani-kanilang mga medalyong hawak. Para sa kaalaman ng lahat, si Tatay Carding ang taong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Kaya't sa tuwing nararamdaman niyang tagilid siya sa labanan ng mga kapwa manggagamot at mga albularyo, ay umaatras na ito hindi na tumutuloy pa. Ayaw niya kasing napapahiya sa mga kasamahan niya. At higit sa lahat ay hindi ipinagyayabang ng aking ama ang kakayahan niya sa pagiging isang magaling na albularyo noon. Halos lahat ng mga taong lumalapit sa aking ama para humingi ng tulong, hindi niya tinatanggihan. Kahit na masungit kung titingnan si tatay ay may pusong mamunlaman siya, basta't nakakaya niya ay hindi niya inaatrasan ang gamutang gagawin niya. Kahit kapalit pa nga daw ang buhay niya, ay hindi siya natatakot noon. Isang umano siyang manggagamot at ang tungkulin niyang pagalingin ng mga taong may sakit na nagtitiwala sa kanya. Hindi din ito nagpapabayad sa mga taong may sakit noon dahil alam niyang naghihirap din ang mga ito. At kung kumita man ay sapat lang para sa pagkain sa pang-araw-araw na buhay nila. Kaya nga sila lumalapit sa mga manggagamot o albularyo, di ba? Dahil hindi nila kayang magbayad sa mga ospital. Pagduntong ko sa edad na 18, ay hinasa niya ako sa pagiging isang manggagamot. Isinasama niya ako kung saan siya nagpupunta para manggamot noon. Kaya naman lahat ng ginagawa niya at inaaral pagdating sa karunungan sa kanan ay unti-unti ko nang natututunan. Inaral at nag-obserba din ako sa bawat galaw niya tuwing nanggagamot na siya. Nangako kasi ang aking amang pagdating ng panahon ay sa akin niya ipapamana ang lahat ng mga kagamitan niya sa pagiging isang manggagamot. Ako kasi ang panganay na anak kaya't nararapat lamang na sa akin niya ipamana ang lahat ng yon. Yun nga lang ay sa isang kondisyon. Kailangang mapatunayan ko muna sa kanyang karapat-dapat nga ako bago niya ipamana sa akin ang pinaka-iniingatang mga gamit at ang suot-suot niyang palaging medalyon ni Atardar. Bata pa lamang ako ay gustong-gusto ko nang mapasakin ang medalyon na yon. Sa kadahilan ng magagamit mo ito sa lahat ng laban. Kaya ka nitong protektahan sa lahat ng sakuna. Hindi ka basta-bastang tatablan ng barang, kulam at kung anumang mga masasamang gawain ng nasa kaliwa. Nagtataboy din ito ng dyablo at mga masasamang elemento. Lahat ng taong may binabalak sa iyong hindi maganda, kukontrahin nun. Kumbaga, iniisip pa lamang nila masamang gagawin sa taong may tangan ng Atardar, ay otomatikong sa kanila mismo mangyayari ang masamang binabalak. Isang umaga nun, kakatapos ko lamang mag-agahan ng may natanaw akong 3 lalaking lulan ng sasakyan. Pagbaba nila ay naglakad sila papalapit sa bakuran ng bahay. Pero ang isa sa kanila at pinakamatandat sa tingin ko ay ama nila. Pinagtulungan itong akayin ng 2 lalaki. Hindi ko na kailangang tanungin pa ang 3 dahil alam ko na kung ano ang pakay nila at bakit pumunta mga ito. Ang ginawa ko ay binuksan ko na lamang ang bakuran at pinatuloy sila. "Tay, may bisita po kayo." Tawag ko sa aking ama matapos iwan ng 3 sa balkonahe. Nagtanong ang aking ama kung sinong bisita. Wala naman daw siyang inaasang bisita ng ganong oras. "Ano pa nga ba tay? Pasyente." Ganun ba? Sige, sabihin mo sa kanila saglit lang at may kukunin lamang ako. Sikasuin mo muna sila. Sagot ni tatay at agad na pumasok sa kwarto nila ni nanay. Bumalik na ako sa balkonahe. Alam ko kasi magdadasal pa si tatay ng ilang minuto bago ito mag-umpisang manggamot. Kaya't inasikaso ko na muna ang mga panauhin. Makaraan ng ilang minuto ay lumapit na sa amin si tatay. Naiayos ko na ng higa ang matanda sa mahabang maliit na higaan para sa mga
taong gagamutin ng aking ama. Hinawakan ni tatay ang kamay ng matanda at sandali itong nag-usal ng mga katagang buhay. Pagkatapos ay inihip sa katawan ng matandang yon. Habang pinapasadahan ko ng tingin ng taong ginagamot ng aking ama, magkahalong awa at kilabot ang nararamdaman ko noon. Napakalaki kasi ng tiyan nito na animoy 6 na buwang buntis. Halos malata na rin ang buong katawan niya. Malalaki ang galis nitong namumulan at may mga nanana sa gilid. Kaya't nakaramdam ako ng awa noon. Lalo na nang marinig ko ang mayat-mayang pag-ungot at halata sa ereksyon ng mukha ng matandang nasasaktan siya. Isa-isang pinasadahan ni tatay ng tingin ang sugat ng matanda noon. Sa nakikita ko ay kinulam ang ama niyo. May nakaaway ba to o nakaalitan? Napapalatak na tanong ng aking ama matapos lapatan ng gamot ang matanda. Wala po. Mabait yung tatay namin, Mang Karding. Ni minsan wala kaming nababalita ang may nakaaway siya o kaalitan sa lugar namin. Paliwanag pa ng panganay na anak. Tumangutango ang aking ama at sinabing baka napagka-interesan lamang na mangkukulam ang matanda. Hindi naman kasi gaanong malalim ang ginawang pangungulam noon. Pero ganun pa man ay bibigyan niya ng matinding leksyon na mangkukulam na ito. Inumpisa na nga ni tatay na gamutin ang matandang yon. Gaya nga ng sinabi niya, walang kahirap-hirap na ginamot niya ang matanda. May mga iilang dahong halaman itong kinuha sa lalagyan at yun ang ginamit niyang panggamot noon. Kumuha siya ng langis sa boteng nakalagay sa lameseta at bawat halamang gamot ay nilagyan niya yon. Pagkatapos ay sandali niyang ibinabad sa uling na pinasiga ko. Habang binababad niya ito ay nag-usal siya ng orasyon at inihip sa dahon. Tapos ay inilapat niya isa-isa sa mga galis. Matapos niyang mailapat ang dahon ay nakita kong pinatakan niya ito isa-isa ng sinunog na tabako. Hindi na ako nagulat o nanibago sa mga ginagawa niya dahil ilang beses ko na rin nakikitang ginagawa niya ang ganung proseso ng paggagamot. Bagamat sunod-sunod na pumapatak ang lumalagablab na apoy sa balat na may galis ng matanda, ay hindi ko ito nakitaan ng sakit na nararamdaman mula sa apoy na lumalapat sa kanyang balat. Bagkus, ang nakita ko ay kaginhawaan, base sa itsura nito. Indikasyon lamang yun na unti-unti nang nakontra ni tatay ang kulam sa katawan niya. Matapos gawin yun ni tatay ay nagdurog naman siya ng halamang dahon at pagkatapos ay hinaluan ng langis at inilagay sa bote. Ipunas mo ito sa katawan ng ama mo pagkatapos niya maligo sa sumunod na araw, nang sa ganun ay tuluyan ng maalis ang kulam na ibinaon sa katawan niya. Maraming salamat po, Mang Karding. Maraming salamat po. Halos maluwaluhang nagpapasalamat ang isa pang anak ng matanda noon. Huwag kayong mag-alala. Dahil yung kulam na nasa tiyan ng ama ninyo ay unti-unti nang iimpisat at mawawala na. Wala na yung insektong nasa loob ng sikmura niya. Kitang-kita ko sa itsura ng magkapatid ang hindi makapaniwalang ganun lang kadaling magagamot ang kanilang ama. Ayon kasi sa kanila, ilang manggagamot na ang nilapitan nila pero walang nangyari. Hindi gumagaling ang ama nila at halos maganda baon-baon na sila sa utang. Kung sana'y nalaman nila kagad nung una na may magaling palang manggagamot sa karatig baryo, hindi sana'y dinala na nila kagad umano sa bahay namin ng kanilang ama. Bagong lipat lang daw kasi sila, kaya't wala pa silang gaanong kakilala. Buti na lamang at may nakapagsabi sa kanilang manggagamot ng aking ama noon, kung kaya't wala na silang sinayang pang oras, na dinala na nila kaagad sa bahay namin ng kanilang ama para maipagamot. Saglit po, yung tungkol po dun sa mangkukulam, ano yung nangyari sa kanya? Pasensya na po natatakot lang kasi ako baka mamaya balikan kami ng mangkukulam at may gawin na naman siyang masama sa papa namin. Huwag kayong mag-alala. Ako na yung bahala dun sa mangkukulam. Tripleng pagdurusa yung binalik ko yon sa mangkukulam na yon. Wala na kayong dapat pang alalahanin. Nung araw na yon ay napasabak na naman sa gamutan ng aking ama. Tuloy ay muli na namang sumakit ang likuran ko dahil sa maghapong pagiging alalay niya.
Nung sumapit pa nga ang gabi ay bagsak ang katawang lupa ko't hindi na ako nakakain pa ng hapunan. Kinaumagahan, sinabi ni tatay sa aking may pupuntahan kami. May gagamutin daw siyang pasyente sa baryong nabanggit niya. Magrereklamo na sana ako't sasabihing ayaw kong sumama. Ang kaso nga lang, sinabi sa akin ni tatay na bago kami umalis ay ibibigay niya daw sa akin ang medalyong inaasam ko. Sa mga nagdaang gamutan kasi ay nakikita niyang porsgido umano akong matutunan ng lahat ng ginagawa niya, kaya't alam niyang ako na nga ang susunod sa yapak niya noon. Walang pagsidalang siyang nararamdaman ko. Matapos may bigay at may turo sa akin ni tatay ang mga dasal at kung ano ang dapat gawin at iwasan. Ngayon ay tangan ko na ang medalyong pamana pa ng kanyang lolo. Sa maghapong yun nga ay walang paglagyan ng siyang nararamdaman ko. Hindi ko ramdam ang pagod sa ginagawa naming gamutan at maging ang layo ng nilakbay namin papunta sa baryo ng pasyenteng ginagamot niya. Inabot na kami ng dilim habang naglalakad pa uwi. Medyo nahirapan kasi si tatay sa ginagawang gamutan dahil grabe ang kulam na tumama sa pasyente na. Maliban din sa kulam ay naengkanto rin ang pasyenteng ito kaya't dalawang nilalang na nasa panig ng kaliwa ang kinalaban niya sa pamamagitan ng espiritual na pakikipagkumbate. Nung nasa parte na kami ng purong kawayanan at mga mayayabong na puno, nakaramdam ako ng kakaibang presensyang umaaligid noon. Tinanong ko si tatay kung nakaramdam rin ba siya ng kakaiba. Sumenyas naman itong wag ako maingay at magtaas na ng poder sa katawan. Gawin mo ng pasimpleng pagtataas mo ng poder, Pepoy, para hindi mapansin ng nilalang na may inusal kang orasyon. Bulong ni tatay sa akin. Kagad ko namang sinunod ang sinabi niya. Hanggang sa noong akmang magpapatuloy na sana kami sa paglalakad, ay nakarinig na ako ng may hinang huni ng wakwak. May mga panakanakang lumalagitik din akong naririnig no na aakalain mong mga maliliit na tuyong sanga ng kahoy, ang marahang pinagpuputol gamit lamang kamay. Hinahanap ko kung saan nanggagaling ang mahinang tunog pero wala. Hindi ko makita kung saan nanggagaling yon. Huwag ka magpapalata, Pepoy. Diretso lang ang lakad at magkunaring walang naririnig o nalalaman. Mas mainam yon para hindi maging alerto ang kung sino mang kampon ng dilimang nasa paligid. Tumango ako't sumunod na sa kanya. Pero sa kanang kamay ko ay mariin ko nang hinawakan ng punyal na kauna-unahang binigay sa akin ni tatay. Simula nang tinuruan niya akong maging isang manggagamot. Noong naroroon na kami sa parting mas masukal na daan, ay patindi na ng patindi ang kilabot na nararamdaman ko. Kahit na mataas na ang poder ko sa katawan, ay ramdam na ramdam ko pa rin ang presensyang nanggagaling sa kadiliman. Nangangahulugang mataas na uri ng nilalang ang kanina pang nakasunod sa amin. Inilipat ko sa kaliwang kamay ang punyal at hinawakan ko ang sa kanang kamay ang medalyon ni Atardar. Binalot ko ng panyo ang kamay ko. Nung nasa kamay ko na yon at nag-usal ako ng orasyon, gumaan ang pakiramdam ko. Mga ilang minuto pa kaming naglalakad at nagpapakiramdaman lamang. Hanggang sa maya-maya pa, ay biglang humarang sa daanan namin ang isang matandang babaeng namumuhaghag ang buhok na aakalain mong nakipagsabunutan. Nanlilimahid din ito ng langis at nagbabaga ang mga mata na parang sinilaban ng apoy. Anak ng... ano yan, aswang? Pulalas ko pang tanong na hindi isang normal na tawang humarang sa amin. Ilang segundo pang lumipas sa bigla na lang umatungal ng napakalakas ng nilalang na yon. Tapos ay pinagkakalmot nito ang sariling balat na parabang tinakasan na ito ng sariling pag-iisip. Hanggang sa nakita kong unting-unting nagkakatanggalan ng balat nitong namumula na animoy ibinuro sa kumukulong tubig noon. Sigaw pa rin ito ng sigaw at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa gawin ng kinatatayuan naming dalawa ni tatay. Tay, ano pong gagawin natin? Sa tanang buhay ko kasi,
Yun pa lamang ang unang pagkakataong makakita ako ng ganong klaseng nakakapanghilakbot na nilalang. Humanda ka, anak. Hindi magiging madali ang magiging laban natin sa aswang na yan. Sana'y isa lang yan, at wala lang ibang mga kasamaan pa, sabi ni tatay. Noong matitigan ko na ng maigi ang wangis nito sa pamamagitan ng liwanag ng buwang tumatama dito, bigla na lamang nangapal ang mga kilay nito't hindi ko talaga mapaliwanag. Tiningnan ako ni tatay at pinayuhang huwag mataranta. Kapag daw kasi naramdaman ng nilalang natatakot ako at natataranta ay mas lalo lamang ako nitong lilinlangin. Hanggang sa matalo ako ng sarili kong takot. Alalahanin ko manong nasa akin ang medalyong pinakaiingatan niya, kung kaya't magagamit ko na yon at masusubukan sa nilalang na ito. Isipin ko na lamang na yun ang pagkakataon ko para malaman ko kung gaanong kalakas ang medalyon ni Atardar. Marami pang mga bagay ang sinabi sa akin ni tatay, pero hindi ko na ito masyadong naintindihan. Gawa ng medyo natataranta na ako ng mga sandaling yon. Kahit sino naman kasi kung nasa ganong sitwasyon, tiyak akong matatakot din sila. Lalo na't yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong may makaharap kaming aswang. Dati-dati kasi kapag sumasama ako kay tatay na manggamot sa ibang lugar at inaabot kami ng 10 oras na ng gabi pa uwi at may aswang sa paligid, hindi ko naman yun nakikita ng harap-harapan. Dahil isang usal lamang ni tatay, natatakot na kaagad ang mga nilalang at nasisipagpulasan na. Pero ngayon, isang katakot-takot na nilalang ang nasa harapan namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, mga kagiliw. Tay, bakit hindi ka nalang mag-usal ng orasyong pamarusa sa mga aswang? Gaya ng ginagawa mo tuwing may nararamdaman tayong umaaligid sa paligid. Magkaibang nilalang na umaaligid sa atin noon kaysa dito. Hindi naman siguro lingid sa'yo nasa mataas na antas ang kalaman ng aswang na yun, di ba? Sagot niya't hindi inaalis ang tingin sa nilalang, na patuloy pa ring umaatungal at nagtatangkang maglakad papalapit sa amin. Bago pa man ako makapagsalita, ay mabilis na dinumog ng nilalang ang aking ama. Nagpanggulong-gulong sa lupa ang mga ito't nagdumugan. Natataranta at natatakot man ay patakbong nilapitan ko si tatay at agaran itong sinaklolohan. Malakas na hinatak ko ang nilalang na nakadagan sa kanya. Inihagis ito. Hindi pa ako nakontento dahil sa nilipitan ko yon at hinawakan sa braso at kinaladkad sabay sunod-sunod na inihambalo sa lupa. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas at tibay ng loob para gawin yon. Basta nagulat na lamang ako sa sarili dahil bigla na lamang nawala ang kaninang takot na nararamdaman ko. Inisip ko na lamang na baka ganun lang siguro ang pakiramdam kapag nakikita mong nasa hindi magandang sitwasyon na mahal mo sa buhay. Bigla-bigla ka na lang lumalakas at nawawala ang takot na nararamdaman mo. Kahit na gumagapang ng nilalang palayo, ay muli ko itong hinawakan ng mahigpit at muli na namang inihambalo sa lupa. Ilang sandali pa ay nakita kong nangingisay na ang nilalang, kaya't binitawan ko na yon. Subalit hindi ko inakalang sasamantalahin ng nilalang na ito ang ginawa kong pagbitaw dito. Dahil sa para yung manok na mabilis nang umatake habang nakaawang ang dalawang kamay na may mahabang kukunon. Mabuti na lamang at mabilis akong nakaiwas kung kaya't hindi ako tinamaan noong akmang kakalmutin na sana ako. Sa ikatlong pagkakataon nga, nang makalapit ng nilalang ay walang sabi-sabing malakas na binigwasan ko ito sa sikmura, gamit ang kamaong may hawak ng medalyon. Tumalsik ang nilalang at umangil ng napakalakas pagkatapos ay muli na naman itong sumugod ng napakabilis at pinagkakalmot ako noon. Mabilis na akong nag-usal ng mga kataga. Matapos kong ang banggitin ang orasyong bigla-biglang pumapasok sa isipan ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Umatungal ang nilalang na para bang may nanakit dito nang walang nakakakita. Pero hindi pa rin ito tumitigil. Dahil talagang gigil na gigil siyang sinugod ako at muling dinumog nun.
Napasinga pa ako ng malanghap ko ang napakabaho at napakalangsang amoy na umaalingasaw mula sa bunganga ng nilalang na iyon. Ilang sandali pa ay nag-ipon ako ng lakas at malakas na tinadyakan ng nilalang. Dahilan para tumalsik na naman ito sa hindi kalayuan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis ko nang nilapitan ng nilalang na ito. Walang sawang pinagsasapak ito sa mukha hanggang sa tuluyan na itong hindi makagalaw. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang may isa pang nakakakilabot na nilalang ang lumutang mula sa kadiliman. Dali-dali ako nitong sinugod at walang tigil na pinagkakalmot at pilit na itinatarak at ibinabaon sa tagiliran ko ang matutulis nitong kuko. Hindi naman ako nagpadaig sa takot. Mas nilakasan ko pa ang loob ko't nagtiwala sa gabay ng medalyong tangan ko. Sandali akong huminga ng malalim. Inusal ang mga katagang namutawi sa isipan. Sa utos na rin ng isang baritonong boses na sa palagay ko ayun na ang gabay ng medalyon. Sinabi nito sa akin kung ano ang mga dapat kong gawin at kung paano ko matatalo ang mga nilalang na yon. Nag-usal ako ng mga kataga at inihip sa kamay at mabilis nang nilapitan ng nilalang. Pagkatapos ay sinapak ito ng napakalakas, sabay itinarak ang punyal. Nabitawan ko kasi kanina ang punyal sa pagkakataranta ko. Mabuti na lamang at may nag-utos sa akin sa pamamagitan ng isipang kunin ko ang punyal at itarak sa nilalang na yon. Matapos ko yung hugutin ay umangil ng napakalakas ang nilalang bago tuluyang tumakas kasamang isa pa na nauna ko nang nakasagupa kanina. Rinig na rinig ko ang mga yabag ng nilalang na nagsipagtakbuhan patungo sa masukal na kagubatan. Hanggang sa nawala na mga yabag sa pandinig ko. At nang tumahimik na ang buong paligid ay nilapitan ko ang aking amang tulalang-tulalang nanonood lamang sa laban ko. Ayos lang kay tay? Hindi ko alam kung matatawa ba ang aking ama o ano. Kakaiba kasi ang reaksyong nakikita ko sa mukha niya. Ikaw ba talaga yung nakita ko kaninang nakipaglaban sa dalawang yun eh? Parang ibang tao. Natawa na lamang ako at sinabihan siyang hindi ko din alam kung ano o ako ba yung lumalaban doon sa dalawa o ang gabay ng medalyong binigay niya. Kanina kasi ay para akong tutang takot na takot pero nung makita kong dinumog na siya ay bigla na lamang nawala ang takot ko't kusa na lamang kumilos ang katawan ko noon. Ni hindi nga ako nakaramdam ng pagod o pagkahapo man lamang habang nakikipagsagupa sa dalawang ito. Sinabi ko din sa kanyang boses na naririnig ko sa isipan na yun ang nag-utos sa akin kung anong gagawin ko para matalo ang aswang at mapaatras ito. Si Arkamon, sambit niya. Arkamon tay? Napapailing na natatawa ang aking ama habang ipinapaliwanag niya kung sino ito. Pero bago yun ay sinabihan niya na akong magpatuloy na kami sa paglalakad at medyo lumalalim ng gabi. Isa pa baka mayari na naman kami ni nanay pag-uwi nito. Ayon sa aking ama, Arkamon ang ipinangalan niya doon sa misteryosong gabay ng medalyon. Noon daw kasing ipinamana na sa kanya ng lolo niya ang medalyon ay nahirapan siyang pasunurin at paamuhin ng gabay nitong sinusungitan siya. Nung tanungin niya sa pamamagitan ng isipan ng gabay ng medalyon kung ano ang pangalan, sinusungitan lamang siya at palaging nakabulyaw kung sumagot. Kaya ayon, pinangalanan niya itong Arkamon. Dahil sing init umano ng araw ang ulo palagi ng gabay na yon. Habang sinusubukan niya makipagkonekta dito para humingi ng tulong, dahil sa gusto niyang patunayan noon sa kanyang lolo na kaya niyang pasunurin ito. Talagang pinagtatyaga niya umanong paamuhin ito at pasunurin sa lahat ng kagustuhan niya. Hanggang sa hindi kalaunan, napasunod niya rin ang gabay ng medalyon na ito. Napakaswerte mo anak dahil hindi ka pinahirapan ni Arkamon. Talagang siya pa'y nagsabi sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Dagdag niya pang saad. Bibihira na lamang ang taong mapapaamo kaagad ang gamay kahit na yun pa lamang ang unang pagkakataong mahawakan ng medalyon.
Pero ito ang tandaan mo palagi, Pepoy ha. Huwag na huwag mong gagamitin sa masama ang kaalaman mo. At huwag mo ding hahayaang ikaw ang kontrolin ng gabay. Dahil mas mataas ka kaysa sa kanya. Kaya dapat ikaw ang masusunod sa lahat ng bagay. Pwede na lang kung hindi maganda yung gusto mo. Tinanong ko si tatay kung ano ang mangyayari kung sakali mang magagamit sa masama ang tangan ko. Bumuntong hininga yon. At nagwikang aalis ang gabay ko at iiwanan na ako nito ng walang pasabi. Kapag wala ng gabay ang medalyong tangan ko, pagkakataon na yon ng mga masasamang nilalang para pumalit at magpanggap na ito pa rin ang gabay ko at doon na mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Kaya't palagi kong tatandaan umano, gamitin sa mabuti ang kaalaman ko at huwag magpatukso sa mga maling gawain. Natigil lamang ang pag-uusap naming dalawa ni tatay noong nasa bakuran na kami ng bahay. Napagkasunduan rin naming ililihim kay nanay ang mga nangyaring sagupaan. Panigurado kasing sermon na naman ang aabutin kapag nalaman nitong nangyari. Isa pa, baka bangasan na ni nanay sa pagmumukha si tatay sa oras na malaman itong lahat. Isang beses, pasado 9:00 na ng umaga, nang may sunod-sunod na katok sa pintuan akong narinig. Wala ang mga magulang ko ng araw na yun dahil may pinuntahan sila. Ramdam kong may nangangailangan na naman ng tulong ni tatay para magpagamot. Ayoko sanang pagbuksan yun ng pintuan dahil tinatamad ako pero napabalikwas ako ng bangon. Nang biglang may malakas na pumitik sa tenga ko. Yung parang daliring pumitik talaga sa tenga ko noon. Kakamot-kamot pa ako sa tengang naglakad palabas ng silid at tinungo ang pintuan ng bahay. Alam ko kasing isa na naman sa mga alaga ni tatay ang pumitik sa tenga ko noon. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Mga alaga ni tatay na hindi nakikita. Pagbukas ko sa pintuan ay nakita ko ang dalawang matandat. May karay-karay silang babaeng halos malaglag na sa sobrang paglulupaypay. Magalang na nagtanong ang matandang babae kung saan ang aking ama. Hindi na ako nakasagot. Gawa nang nung makita ko ang babaeng akay-akay nila ay nakaramdam ako na malapit na itong sunduin ng kamatayan. Agaran nang pinapasok ko ang tatlo at sinabihan ng mga itong ako na ang gagamot sa kasama nila dahil wala pang aking ama. May pinuntahan ng mga magulang ko at baka sa kinagabihan pa ito makakauwi. Ayos lang po ba sa inyong ako na yung gagamot? Tinanong ko din sila kung kaano-ano nila may sakit. Sumagot naman ang matandang babaeng apo nila ang dalagat, Mirasol ang pangalan. Nagpakilala din ang dalawang matanda. Sinabihan ko silang sa oras na gamutin ko na ang apo nila. Dapat ay buo ang tiwala nilang mapapagaling ko ito. Dahil kung may pagdududa sila ay wag na lamang naming ituloy ang gamutan. Dahil magsasayang lamang ako ng pagod at oras noon. Saglit na nagkatinginan ng mag-asawa bago sunod-sunod na tumango at sinabing buo ang tiwala nilang kayang-kaya kong pagalingin ang apo nila. Hindi na nga ako nagsayang pa ng oras noon. Inumpisan ko ng gamutang gagawin. Hinawakan ko ang kamay ng dalaga at ipinagdikit noon. Nakita kong hindi pantay ang magkabilang dulo ng hiniliit niya. Marahang inihiga ko ito sa papag. Tapos ay marahan kong inalis ang suot-suot nitong damit na may manggas. May suot namang sando ang dalaga kaya't ayos lang sa mag-asawa na alisin ko ang nakabalot na mahabang damit nito. Matapos kong ang mahubad yun ay agarang umalingasaw ang napakalangsang amoy. Amoy bulok na itlog yon na pinaghalong amoy nana na matagal nang hindi nalinisang nanlilimahid na sugat. Halos mapuno na ng sugat ang braso ng dalaga papunta sa dibdib niya. Nagnanaknak na ang mga yon at may bahid pang dugo sa nana. Masuka-suka din ako ng mga sanaling yon. Na makita kong may mga gumagalaw ng maliit na uod ang sugat nito. At para bang mga maliliit na alupihan ng porma ng uod na nakita ko noon. Mabuti na lang at nadala niyo siya kagad dito dahil kung hindi po, malamang hindi na siya abutan pa ng bukas. Iyon yung nararamdaman ko. Sandali akong pumunta sa silid na pinagdadasalan namin palagi ni tatay para kumuha ng mga sangkap para sa panglunas sa sakit. Pagbalik ko, bit-bit ko ng sangkap na yon.
Dinurog ko ng pinong-pino ang kamangyan at iba pang mga halamang tuyong dawan. Pagkatapos ay inilagay ko sa umuusok na uling at iniltapat sa dalaga habang walang tigil sa pag-usal ng mga katagang buhay. Sa tuwing nauusukan ng sugat ng dalaga, kusang nagkakalaglagan ng mga uod na nag-uunahang gumapang. Pagkalaglag ng mga yon, ay mabilis nang nagkakamatayan. Matapos kong bigyan ng paunang lunas ng dalaga ay sinimulan ko ng hulihin ang mambabarang na sumalbahe dito. Nag-usal ako ng parang tigalpo para mahuli ang mambabarang na yon. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin mahuli-huli ang kaluluwa nito. Masyado itong madulas kaya't nahirapan akong hulihin yon. Kalaunan, wala na akong ibang paraan pang naisip kundi gawin ang huling alas ko. Inipit ko ang palito ng posporo sa hinliliit ng dalaga. Nag-usal ng orasyon na pangkalas ng poder at pinalipad hangin ko yun patungo sa mambabarang para mawalan ng bisa ang mga orasyong pangpoder na ginagamit nito. Hanggang sa tuluyan ko na nga itong nahuli. Nang mahuli ko na ang mambabarang, dali-dali na akong nag-usal ng pamako sa 4 na sulok ng katawan ng taong ginawa kong kasangkapan para hindi muling makawala pa ang kampon ng kadiliman. Walang hiya ka, mambabarang ka. Pinahirapan mo pa ako kaninang hulihin ka. Ngayon, nako, sino yung nag-utos sa yung taniman ng barang yung babaeng to? Nagpapatawa ka ba? Nararamdaman kong baguhan ka lang. Kaya kayang-kaya kitang patayin o rames mo. Kaya bakit ko sasabihin sa'yo kung sino ang nag-utos? Humahalakak na wika ng nilalang na yon. Nainis ako sa pabalang na pagsagot niya. Kaya naman ang ginawa ko ay nagtaas na ako ng poder sa katawan at nagpakawala ng mataas na antas ng orasyon. Nagsusumigaw naman ang nilalang habang nagtatanong kung nasaan na umano ako at bakit nasisilaw siya. Na kung sino ang taong nasa harapan niya at sumasakit ang kanyang balat na para bang nasusunog sa tuwing nahahawakan siya nito. Mas lalo ko pang diniina ng pagkakahawak ko sa inliliit ng babae at tinanong mulit ang mambabarang kung sino ang nag-utos sa kanyang barangin ang dalagang ginagamot ko. Dahil kung hindi niya sasabihin sa akin ay hindi ako mag-aalinlangang gilitan siya ng buhay, ora mismo. Inutusan lamang akong barangin ng dalagang yan ng lalaking nagngangalang Ruel. Pinaasa daw siya ng babaeng yan at nagbayad para barangin yan. Natatarantang sagot ng mambabarang at mayat-mayang napapasigaw. Matapos kong marinig ang paliwanag nito ay hindi ko na pinatagal pa ang senaryo naming dalawa. Nag-usal na ako ng orasyong pangkitil at iminuwestro sa leeg ng dalaga nun. Pagkatapos ay itinarak sa kaluluwa ng mambabarang parang tuluyan na itong magilitan ng buhay. Ilang sandali pa ay nagilitan na ng buhay ang mambabarang, kaya't nawalan na ng malay ang dalaga. Dali-dali na akong nag-usal ng orasyon para sa pagtatawag sa kaluluwa ng dalaga at pinapabalik ko na sa katawan niya. Matapos ang mga kaganapang yon ay tagumpay ang kauna-unahang ginawa kong panggagamot. Nang malaman naman yun ng aking ama ay walang pagsidla ng sayang nararamdaman niya. Dahil sa wakas ay pwede na siyang magpahingat paminsan-minsan na lamang manggamot nun. Dahil may hahalilin na sa kanya. Oras na may mangangailangan ng tulong. Simula nga noon ay ako na ang humaharap palagi sa mga taong nagpapagamot. Gamit ang medalyong pamana ng aking ama't ang gabay na si Arcamon. Tagumpay kong napapagaling ang mga taong may sakit nun. Paminsan-minsan naman ay tumutulong ang aking ama kapag alam niyang marami na mga taong nakapila para magpagamot.